Isipin niyo ang isang magandang dalaga na tiniketan at pinerahan ng isang tiwaling pulis. Hindi lang yan, matapang ding tinutukan ng baril ng pulis ang dalaga. Ano kaya ang gagawin ng dalaga at sino siya? Halina't pakinggan natin ang kwento. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Nang hapong iyon, puno ang kalsada ng mga sasakyang nag-uunahan. Tila ba ang bawat isa ay naghahabol sa oras? Ang araw na nagsisimula ng lumubog sa kanluran ay nagpapatalbog ng liwanag sa mga salamin ng sasakyan. Lumilikha ng kislap na nakakasilaw sa paningin. Si Dina, isang dalagang may mahaba at itim na buhok na nakalugay ng maganda sa balikat. Agaw pansin sa gitna ng maraming sasakyan. Nakasakay siya sa isang metallic black na sports bike na kumikintab, kabaligtaran ng suot niyang hapit na dilaw na dress na lalong nagpapaganda sa kanyang katawan. Nagpapakita ng hubog ng katawan na elegante at sopistikada. Sa tuwing dadaanan niya ang hanay ng mga sasakyan, hindi kakaunti ang mga motoristang napapalingon para lang tignan siya. Umiihip ang hangin sa hapon, humahampas sa makinis na mukha ni Dina dahilan para liparin ang kanyang buhok at lalong gumanda ang kanyang itsura. Sa likod ng suot na half-face helmet, nakangiti ang kanyang labi. Bumubuo ng manipis na ngiti, ninanamnam ang kalayaan, matapos ang maghapong pagharap sa tambak na trabaho na nakakaubos ng lakas at isip. Ang pag-uwi na ito ay dapat sana maging munting sandali para makahinga ng maluwag, isang pahinga mula sa nakakapagod na routine. Ngunit hindi man lang naisip ni Dina na ang sandaling dapat sana ay masaya, ay magiging isang nakakakabang pangyayari na susubok sa kanyang pasensya, tapang, at maging sa kabilang bahagi ng kanyang pagkatao na bihira niyang ipakita. Mula sa malayo, nahagip ng kanyang mata ang isang tanawin na nagpahinto sa tibok ng puso niya sandali. Sa dulo ng kalsada, ilang pulis ang makikitang nakatayo habang nag-aayos ng trapiko, bumubuo ng linyang malinaw na nagpapakitang may checkpoint. Ilang sasakyan at motor ang huminto sa gilid ng kalsada. Ang mga nagmamaneho ay mukhang abala sa pagdukot sa pitaka o pakikipagtalo ng mahina sa mga opisyal. Kumunot ang noo ni Dina, medyo nagtaka. Binagalan niya ang takbo ng motor habang tinitignan ang sitwasyon ng may pag-iingat. Checkpoint sa ganitong oras. Bulong niya ng mahina. Halos hindi marinig. Hindi naman talaga nag-aalala si Dina. Dala niya ang lahat ng kailangan sa pagmamaneho. Lisensya, rehistro, pati ang helmet na suot niya ay ayon sa patakaran. Wala siyang ginawang paglabag. Kaya, pakiramdam niya ay dapat ligtas siya. Gayunpaman, ewan kung bakit may naramdaman siyang kakaiba sa hangin. Ang instinto niya bilang babaeng sanay maging alerto ay nagsimulang magbigay ng senyales. Huminga ng malalim si Dina, sinubukang alisin ang hindi magandang pakiramdam. Baka karaniwang inspeksyon lang. Kinumbinsi niya ang sarili kahit hindi pa rin ganap na panatag ang loob. Pero nang papalapit na ang motor, napako ang tingin niya sa isang lalaking nakauniporme na may makintab na kalbong ulo, matabang katawan at matalim na tingin. Tila ba naghihintay ng madaling biktima? Hinto! Ang malakas at magaspang na boses ay humampas sa tainga ni Dina dahilan para kusa niyang hilahin ang preno at tumabi. Kumaway ang kalbong pulis na iyon gamit ang galaw na puno ng otoridad. Ngunit hindi wibawa ang lumabas sa mukha niya, kundi kayabangan na nagpaasiwa kay Dina. Dahan-dahan niyang inihinto ang motor sa gilid ng kalsada, ipinarada ayon sa utos. Mula sa likod ng visor ng helmet, tinitigan ni Dina ang pulis ng kalmado. Kahit na medyo nairita siya sa tingin na parang kinikilatis ang katawan niya, hindi ang mga dokumento ng sasakyan. Lumapit ang kalbong pulis. Dumagundong ang sapatos niya sa aspalto, naglabas ng mabigat na tunog na sumabay sa bawat hakbang. Isang mapang-uyam na ngiti ang sumilay sa kanyang labi na nagpakita ng madilaw na ngipin dahilan para lalong magmukhang nakakadiri. Baba muna, miss, sabi niya sa tonong ng mamaliit. Tila ba nakikipag-usap sa isang taong walang laban. Sinunod ni Dina ang utos, tumayo habang hawak pa rin ang manibela ng motor. Saglit na yumuko ang pulis, nagpanggap na tinitignan ang ilaw ng motor, tapos ay tumayo ulit na may tuso na ekspresyon. Tinitigan niya si Dina ng walang konsensya, parang isang predator na kakahuli lang ng tamang biktima. Alam mo ba kung bakit kita pinahinto? Tanong ng kalbong pulis sa tonong pakinggan mo. Parang exam hindi karaniwang tanong. Tinitigan siya ni Dina, sinubukang maging magalang tapos ay umiling ng marahan.
Malabo ang ilaw mo sa likod. Mabilis niyang sagot. Hindi maalis ang tingin sa mukha ni Dina. Delikado yan kapag pinabayaan, pwedeng madisgrasya ang iba. Ang tono ng boses niya ay parang nagtuturo ng patakaran. Padahal iba ang sinasabi ng ekspresyon ng mukha niya. Saglit na lumingon si Dina sa ilaw sa likod ng motor niya. At malinaw na umiilaw ng maliwanag ang ilaw ng walang problema kahit kaunti. Kung ganoon kailangan tiketan o gusto mong tulungan kitang ayusin dito. Tuloy ng kalbo habang inilalapit ang katawan at binababaan ang boses para maging mas mahina pero puno ng diin. 2,000, ayos na. Pwede ka nang umalis agad. Ang mga salita ay lumabas ng maayos tila ba hindi bagong gawain ito. Natahimik si Dina. Nanlaki ang mata. Sinusubukang intindihin ang sinabi ng lalaki na pakinggan mong parang isang masamang biro. Pero ang tuso niyang ngiti ay nagpatunay na hindi ito laro. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Dina. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pandidiri na biglang sumiklab. 2,000 para sa malabong ilaw sa likod, kalokohan yan. Tumaas ang boses ni Dina. Puno ng galit ang tono na sinusubukan niyang kontrolin. Tumawa lang ng mahina ang pulis, nag-cross arm sa dibdib habang nakatingin sa kanya, parang berdugong naghihintay ng sariwang karne. Yun ang patakaran, patag niyang sabi. Kahit malinaw na, hindi ito patakaran, kundi hayagang pangingikil. Kung ayaw mong magbayad, di tiketan natin. Pero kapag tiniketan matatagalan ang proseso. Gusto mo bang mahirapan? Ang tono ng boses niya ay maihalong banayad na banta tila gustong i-pressure si Dina na sumuko. Kinuyom ni Dina ang kamay, pinipigilan ang galit na lalong nag-aalab sa dibdib. Huminga siya ng malalim, sinubukang maging rasyonal. Ngunit, ang paraan ng pagtingin ng lalaki, ang tabingi niyang ngiti, at ang mapanlinlang na salita ay naging dahilan para halos mawala ng pasensya si Dina. Wala akong kasalanan. May karapatan ako at hindi ako magbabayad ng kahit 5 para sa bagay na hindi ko naman ginawa, matigas na sabi ni Dina habang nakatitig ng matalim sa mata ng pulis. Ngunit hindi niya alam na ang mga salitang iyon ang magiging susunod na mitsa na magpapalala sa sitwasyon at mag-aalis ng kontrol. Kinagat ni Dina ang labi ng mariin, sinusubukang pigilan ang inis na abot na sa sukdulan. Nagsimulang bumigat ang hininga niya, pero sinubukan pa rin niyang maging kalmado. Kung gusto mong tiketan mo na lang ayon sa prosedur, sagot niya sa matigas na tonong bumasag sa hangin sa hapon. Matatag ang boses niya nang walang panginginig kahit kaunti. Ngunit ang sagot na iyon ay nagpatawa lang ng malakas sa kalbong pulis sa harap niya. Ang tunog ng tawa niya ay pakinggan mong magaspang, puno ng kayabangan gaya ng taong sanay manalo sa bawat banta. Lalo pang naging mapang-uyam ang tingin niya. Tila ba ang salitang procedure ay biro para sa kanya? Procedure. Dito walang procedure, Miss Ganda, sabi niya habang nakangisi. Tinapik-tapik niya ang holster ng baril sa bewang ng mabagal. Tila ipinapakita na may kapangyarihan siya na higit pa sa salita. Bayaran mo na lang ang 2,000. Madali lang, di ba? Tuloy niya sa boses na pakinggan mong magaan pero malinaw na puno ng diin. Ang tono ng pananalita ay parang taong madalas nang gumagawa nito. Idinidiin na ang pera ang tanging batas na umiiral sa kamay niya. Naningkit ang mata ni Dina, nag-isip. Pero hindi pa siya gumagalaw, nakatingin lang ng malamig sa kalbong lalaki, gaya ng pusang handang manunggab. Paano kung ayaw kong magbayad? Ang boses ni Dina ay pakinggan mong mababa, pero matalim gaya ng patalim na handang humiwa. Tumutusok ang tingin dahilan para matahimik sandali ang kalbo bago ibinalik ang tusong ngiti. Humakbang siya palapit. Ang malaking katawan at ang masangsang na amoy ng pawis ay ramdam na ang lapit. Ang mukha niya ngayon ay ilang pulgada na lang ang layo sa mukha ni Dina. Amoy lumang tabako ang hininga. Senyales na matagal na siya sa kalsada nang walang pakialam sa itsura. Kung ayaw mong magbayad, hindi ka makakauwi ng ligtas. Bulong niya ng mahina, ang tono ay malamig parang makamandag na ahas na handang manuklaw. Ang mga salitang iyon ay tumusok sa tainga ni Dina, dahilan para ang galit na kanina pa pinipigil ay sumabog ng hindi na mapigilan. Sa puso niya, ang pakiramdam ng pandidiri na maihalong puot ay lalong lumakas. Nararamdaman niya ang mabilis na tibok ng pulso, gaya ng tambol ng digmaan na handa nang magsimula. Nanatiling kalmado ang mukha,
pero sa likod ng matatalim na mata, may bagyo na malapit ng sumabog. Alam ni Dina na hindi lang ito basta checkpoint. Ito ay pang-aabuso sa kapangyarihan at hindi siya mananahimik. Sa sumunod na segundo, nang walang pag-aalinlangan, binunot ng kalbong pulis ang baril sa holster gamit ang mabilis at marahas na galaw. Narinig ng malinaw ang kiskisa ng bakal nang lumabas ang sandata sa leather holster. Matalim ang tingin ng mata na puno ng banta. Itinaas niya ang sandata at itinutok ng diretsyo sa ulo ni Dina. Magbayad ka na o pagsisisihan mo to. Malakas na banta dahilan para maging nakakatakot agad ang paligid. Ang mga tao sa paligid ng lokasyon ay nagsimulang huminto at tumingin ng may tensyonadong mukha. Ilang motorista ang nagbagal ang takbo. May tumabi para manood. Pero walang ni isa ang naglakas loob lumapit. Ang hangin sa hapon na kanina ay payapa ngayon ay bumigat tila ba bumagal ang oras. Tinitigan ni Dina ang dulo ng kanyo ng baril gamit ang malamig na mata ng walang kahit kaunting takot. Sa loob ng dibdib niya hindi takot ang tumubo, kundi galit na kumukulo at gustong lumabas. Lalong diniinan ng kalbong pulis ang gatilyo. Handa na ang daliri na magpakawala ng bala kapag tumanggi ulit si Dina. Ang tunog ng paghinga ng mga tao ay pakinggan mong pigil na naghihintay sa susunod na mangyayari. Ngunit, sa halip na matakot, umiti pa ng tipid si Dina. Napakapino ng ngiti pero puno ng kahulugan. Nagbago ang tingin ng mata naging matalim, malamig, at tumutusok gaya ng pares ng patalim na handang hiwain ang sinumang maglalakas loob hamunin siya. Hindi mo alam kung sino ang kinakalaban mo, mahina niyang sabi, halos parang bulong ng kamatayan. Ang mga salita ay pakinggan mong kalmado, pero nagpalamig sandali sa dugo ng kalbo. Bago pa makareact ang pulis, sumabog ng mabilis ang galaw ni Dina. Kasing bilis ng kidlat, hinablot ng kamay niya ang pulso ng kalbo. Inikot gamit ang presisong teknik dahilan para halos matanggal ang kasukasuan ng lalaki. Narinig ang mahinang lagitik, sinundan ng matinis na sigaw ng gulat. Ang baril na kanina ay matibay na hawak ng kalbo ngayon ay nabitawan at lumipad sa ere, bago humampas sa aspalto ng may malakas na kalabo. Mabilis ang pangyayari, halos hindi makita ng karaniwang mata. Nanlaki ang mata ng mga nanonood, nakanganga ang bibig na hindi makapaniwala sa kakayari lang nilang makita. Sumigaw sa sakit ang kalbo, namutla ang mukha, at sa unang pagkakataon ay gumapang ang takot sa katawan niya. Hindi nagbigay ng oras si Dina para makahinga. Bago pa makabawi ang kalbo, humampas ang tuhod ni Dina sa tiyan nito ng buong lakas. Narinig ang malakas na tunog ng tama dahilan para tumupi ang malaking katawan ng pulis parang papel. Napigil ang hininga sandali. Gumwang ang kalbo paatras. Pero naunahan na siya ni Dina na humakbang pasulong. Isang malakas na suntok ang dumapo sa panga. Sobrang lakas kaya narinig ang lagitik at pumutok ang labi na nagpalabas ng sariwang dugo na tumulo sa aspalto. Ang sigaw sa sakit na humalo sa boses ng mga nagulat na tao ay pumuno sa hangin. Hindi sila makapaniwala na ang isang babae na naka-yellow tight dress ay kayang bumugbog ng armadong pulis sa loob lang ng ilang segundo. Nagsimulang mag-record ang ilang tao gamit ang cellphone. Samantalang ang iba ay nakatayo lang ng naninigas masyadong shock para gumalaw. Bumagsak ang kalbo sa lupa gumulong habang hawak ang tiyan. Tumulo ang dugo sa gilid ng labi. Nakatayo si Dina sa itaas niya. Kumikinang ang mata sa galit. Medyo mabilis ang hininga pero nanatiling matibay ang katawan gaya ng bakal. Sa paningin niya hindi pa ito tapos. Simula pa lang ito. Mga tauhan, sigaw ng kalbong pulis sa paos na boses na may halong galit at sakit. Binasag ng kwento niya ang tense na hangin sa hapon. Tila nakarinig ng emergency order, ang ilang ibang pulis na nasa paligid ay agad na lumingon at tumakbo palapit. Dumagundong ang sapatos nila sa matigas na aspalto. Samantalang ang kamay nila ay nakahawak na sa itim na batuta na mukhang matibay. Nagbago ang mukha nila naging mabangis, puno ng intensyon na tapusin si Dina na itinuturing nilang nagpahiya sa boss nila. Nakatayo ng tuwid si Dina, hindi gumalaw kahit kaunti. Ang hapit na dilaw na dress na nakadikit sa katawan ay kabaligtaran ng nakamamatay na aura na lumalabas sa mata niya. Regular ang hininga. Ang labi ay bumuo ng manipis na linya na malamig. Gusto niyo ring subukan? Sige, hamon niya sa mababang boses pero dinig na dinig. Sapat na para mapaliit ang bayag ng ilang nanonood.
Ang liwanag sa hapon ay tumalbog sa matalas na mata niya, gaya ng kislap ng patalim na handang humiwa sa sinumang maglalakas loob lumapit. Isa sa mga pulis na nasa pinakaunahan ay sumugod agad ng brutal. Iwinasiwas ang batuta sa ulo ni Dina ng buong lakas. Ngunit, parang walang saysay ang galaw na iyon. Mabilis na yumuko si Dina. Gumalaw ang katawan parang kidlat dahilan para humampas lang sa hangin ang batuta. Sa isang paikot na galaw na pino pero nakamamatay. Itinaas ni Dina ang paa at sinipa ng malakas ang tuhod ng pulis. Narinig ng malinaw ang tunog ng nabaling buto. Sinundan ng matinis na sigaw na nagpatindig ng balahibo. Baluktot ang tuhod ng pulis sa maling direksyon dahilan para bumagsak agad ang katawan ng walang lakas. Hindi pa nakakabalik ang katahimikan. Dalawang ibang pulis ang sumugod ng sabay mula sa kaliwa at kanan. Pero handa na si Dina. Sinuntok niya ang tiyan ng isa gamit ang presisong suntok. Sa pulsa sikmura dahilan para mabilaukan at mapaatras ng gewang-gewang. Samantalang ang isa naman ay nakatanggap ng malakas na siko sa panga dahilan para maglagitik ang ngipin ng tumama sa buto. Umalingaw sa hangin ang tunog ng pagbagsak ng katawan sa aspalto kasabay ng daing sa sakit. Sa loob ng ilang segundo, ang tatlong pulis na kanina ay punong-puno ng tiwala sa sarili ay nakahandusay na ngayon, umiingit at umuungol sa matigas na kalsada. Sinubukan ng iba na bumangon pero tumanggi ang katawan nila. Nakatayo si Dina sa gitna nila, tuwid ang katawan, stable pa rin ang hininga, tila ba nag-warm up lang siya hindi nakipaglaban. Sinuyod ng tingin ang paligid, naghahanap ng senyales ng sunod na banta. Ang kalbong pulis na naging ugat ng problema ay mukhang nagpapanik. Sa kondisyong bugbog sarado, gumapang siya ng dahan-dahan, sinusubukang abutin ang baril na tumalsik kanina. Nanginginig ang kamay, tumutulo ang malamig na pawis sa sentido. Ngunit, bago pa man mahawakan ng mga daliri ang itim na bakal, mabilis na lumipad ang paa ni Dina, sinipa ang baril palayo papunta sa kanal na may tunog na kleng-i na umalingaungaw. Nanigas ang kalbo, nanlaki ang mata sa takot. Na-realize na ngayon ay wala na talaga siyang proteksyon. Narinig ulit ang galit na sigaw nang dumating ang apat na ibang pulis na tumatakbo. Mukhang tense ang mukha, nakasalubong ang kilay, naninigas ang panga. Ayaw nilang mapahiya gaya ng mga kasama nila. Sa matatag na hakbang, sinubukan nilang palibutan si Dina mula sa apat na direksyon, umaasang matatalo ng dami ang kakayahan. Pero hindi naghintay si Dina na mauna silang sumalakay. Nauna siyang sumugod. Humagibis ang katawan parang bala. Ang unang target ay ang pulis na pinakamalapit sa harap niya. Sa bilis na hindi ka panipaniwala, hinampas ni Dina ang dibdib gamit ang malakas na sipa dahilan para parang mahigop palabas ang hangin sa baga. Narinig ng malinaw ang tunog ng paghahabol ng hininga. Tumilapon ang katawan ng pulis palikod, humampas sa hood ng kotse ng malakas hanggang sa mayupi ng malala ang hood. Nagpigil ng hininga ang mga nanonood, hindi maalis ang tingin sa figura ng babaeng nakadilaw na damit na ngayon ay mukhang diyosa ng digmaan sa gitna ng arena. Ang brutal na laban na dapat sana ay mabilis lang ay naging madramang palabas. Dose-dose ng peres ng mata ang nakapako, ang iba ay nagtaas ng cellphone para i-record ang pangyayaring hinding-hindi nila makakalimutan habang buhay. Grabe, baliw ang babaeng to. Bulong ng isa mula sa umpukan. Nanginginig ang boses sa pagitan ng paghanga at takot. Walang pakialam si Dina sa komento o kamera. Tila sumikip ang mundo para lang sa kanya at sa mga pulis na sumusubok na pabagsakin siya. Mabilis na gumalaw ang katawan. Ang bawat galaw ay kombinasyon ng lakas, bilis at nakamamatay na presisyon. Ang matitigas na suntok ay tumama ng sakto sa kahinaan ng kalaban. Sinundan ng sipa na kayang magpatilapon sa malaking katawan. Walang pagkakataong lumaban ang mga pulis. Bawat pagtatangka nila ay nagtatapos sa sigaw ng sakit at kalabog ng katawan sa aspalto. Sa isang iglap naging arena ng labanan ang kalsada na puno ng mga taong nakauniporme na nakahandusay na walang laban. Samantalang nakatayo si Dina sa gitna nila bagaikan bagyo na kakatapos lang wasakin ang anumang nasa harap. Ang kalbong pulis na bugbog na ang mukha ay sinubukang bumangon habang nanginginig ang katawan. Hinihingal, malikot ang mata na naghahanap ng butas para makatakas. Sinubukan niyang ihakbang ang paa palayo, pero mas mabilis si Dina. Sa isang malakas na hila,
Hinawakan niya ang kwelyo ng uniporme ng pulis at hinila, gaya ng paghila ng basahan, tapos ay inihampas ang ulo sa poste ng ilaw sa gilid ng kalsada. Ang banggaan ng bakal at bungo ay gumulat sa lahat ng nakasaksi. Umagos ang sariwang dugo mula sa noo ng pulis binasa ang uniporme. Gusto mong tumakas? Ha? Ang boses ni Dina ay pakinggan mong mababa at nanginginig bagaikan, galit na nakabalot sa nakamamatay na katahimikan. Umungol ang kalbo, nanginig ang bibig. Ang boses ay naging nakakahiyang daing. Tama na, sabi niya sa paos na boses na puno ng takot. Ngayon ang figurang kanina ay arogante at nanutok ng baril ay mukhang wala ng higit pa sa isang duwag na naghihintay ng kapalaran. Nang hindi nagpapakita ng kahit kaunting emosyon, dinukot ni Dina ang maliit na bulsa sa dress at inilabas ang cellphone. Kalmadong gumalaw ang kamay, kabaligtaran ng tensyon na bumabalot sa lugar. Pinindot niya ang numerong mukhang kabisado na niya. Nang kumonekta ang tawag, nagsabi lang si Dina ng maikli. Kasing lamig ng yelo ang boses. Ihanda ang tropa. Nasend na ang location. Hulihin lahat. Dahil sa sinabi, lumingon ang kalbo na umiingit pa rin ng nanlalaki ang mata, mabilis ang hininga. Sino ka ba talaga? Tanong niya sa paos na boses na maihalong takot. Dahan-dahang lumingon si Dina. Tumutusok ang tingin parang balaraw. Nanigas ang panga, kumikinang ng matalim ang mata. Hindi siya sumagot agad, dahilan para ang mga segundong iyon ay maging napakahaba parang parusa sa pulis. Nang bumuka sa wakas ang labi ni Dina, tila tumahimik ang mundo naghihintay ng mga salitang magpapabago sa lahat. Ako, matigas niyang sagot. Boses na puno ng wibawa at nakatagong banta. Ang mga salitang iyon ay humampas sa tainga ng kalbong pulis parang maso. Ang mukha na kanina ay maputla na ngayon ay nawalan ng lahat ng kulay, lumaki ang mata sa hindi paniniwala. Parang nakarinig siya ng hatol ng kamatayan. Lalong tumindi ang tensyon nang magsimulang marinig ang tunog ng sirena na iba sa pulis na papalapit mula sa malayo. Sirena ng militar na maikli ang ritmo, malakas at hindi pwedeng ipagkamali. Sa loob ng ilang segundo, dalawang malaking truck na may berdeng pintura na tatak ng militar ang huminto sa lokasyon. Bumukas ang pinto sa likod at dose-dosenang sundalong armado ang bumaba ng may matatag na hakbang. Bakal na helmet, bulletproof vest, assault rifle, lahat ay mukhang nakakatakot. Mabilis silang kumilos bumuo ng pormasyon, pinalibutan ang buong area. Malamig ang mata, seryoso ang mukha na walang ngiti. Ang mga natitirang pulis ay mukhang nanginginig. Sinubukan ng ilan na ayusin ang uniforme tila gustong magmukhang inosente. Pero huli na, nakapasok na sila sa bitag. Yeh!